Let me help you diagnose kung may problema ka sa pera. Tuturuan kita kung paano i-assess ang sarili mong financial health. Hi, I'm Leandro Boson. I'm your manager of financial advisors here in the Philippines, and this channel is made for me to help Filipinos to better manage their finance and to help financial advisors like you do a better job. Whenever makikipag-usap ako sa isang prospect client, permes na dapat kong pag-usapan kung kamusta na siya ngayon pagdating sa finances niya. So, hindi mawawala yung conversation na yun unless this person specifically asked me for a particular product and nagpapadiscuss na lang ng product na nakita niyang pinost ko somewhere. But if I don't have any idea sa background niya at kung paano niya hinahandle yung finances, usually, nagre-revolve talaga din yung usap. Kumbaga, pag nakipag-usap ako sa isang kliyente, syempre nagsisimula sa building rapport, konting kamustahan, but the business talks start kapag nag-uusap na kami about sa pera niya. Besides, ang job ko naman talaga is tulungan siya para mas mapaganda yung pag-handle niya ng pera. Usually, ang isang tao, hindi siya aware kung ano ang lagay ng pera niya ngayon. So, yung iba naman nahihiya, and I'm not really sure bakit nahihiya. Actually, may idea ako. It's because many financial advisors, alam ko na magaling magbenta. That's why, natatakot yung ibang tao na kapag kinausap mo ang isang financial advisor, whether you don't have any intention to buy something from them, is mapapabili ka kasi magaling talaga sila magbenta. So if ever man natatakot ka pa na makipag-usap, let me help you assess your own situation pagdating sa pera. This discussion will revolve sa pag-assess kung anong level ka na ng wealth. I would like to discuss the 5 levels of wealth and for you to decide kung nasan ka doon. Ang level 1 is paycheck to paycheck. Ikaw ba yung tipo ng tao na yes, may trabaho naman. Kaso nga lang trabaho ko, yung kita niya, enough lang talaga siya para bayaran lahat ng mga kailangan kong bayaran. Kuryente, tubig, yung para mabuhay lang talaga ako. Ito yung mga tao na nakakaranas ng petsa de peligro. Na bago pa matapos yung bago pa dumating yung next cut-off, it's either saktong-sakto na lang talaga yung pera nila or minsan kulang pa. Sila yung tipo ng tao na nangungutang pa sa ibang tao para lang ma-survive tapos babayaran uli nila sa next sa paycheck. Kaya ang tawag sa na paycheck to paycheck. Ngayon, ask yourself, ikaw ba to? Kasi kung ikaw to, we do have different sets of advice na applicable sa'yo. Number 2, kung level 2 ka naman, ikaw naman si financially stable. Ngayon, ano ibig sabihin ng financially stable na tao? Ibig sabihin, meron ka namang kita, tapos kaya mong bayaran lahat ng necessities mo. May natitira pang konti. Pero hindi ka pwede magluho ng sobrang laki. Basta alam mo lang na kung hindi ako magluluho masyado, ang meron lang ako, mabayaran lahat. Hindi ko kailangan mangutang. So, stable ang tawag sa mga tao namin na ganyan. Usually, itong mga to, nagpapa-improve pa sa amin kung paano niya i-handle yung pera niya. Usually, sila rin yung preliminary clients ko na binibuildan ko ng insurance portfolio. Kasi itong mga tao na to, wala silang matibay na security account. So, sila yung second level. The next is financially secured people. So, ibig sabihin, security, okay ka naman na. Nababayaran mo yung needs mo, kaya mong magluho ng konti, and may enough kang emergency fund. So, magkano ba yung enough na emergency fund? Ito ay dapat 3 to 6 months ng kinikita mo, may nakatabi ka na sa bangko. So, if you're earning 50,000, meron ka na at least 150,000 na nakaseparate sa bangko mo para pag may emergency, mababayaran mo siya. So, 150 to 300,000. So, 3 to 6 times. Yan yung emergency fund na meron ka. Ito yung mga tipo ng tao na nakakapagluho, nakakapagbayad ng needs, tapos hindi na sila magiging broke kung may biglang uncertain event na mangyari na maglalabas ng pera. Now, number 4, financially free. So, ito yung financial freedom na tinutukoy namin. Ito yung ginaguide namin yung lahat ng tao papunta rito. Dito naman sa mga financially free na tao, sila naman yung, syempre, kaya nilang bayaran yung needs nila. Nakapagluho na rin sila. Meron na silang more than enough sa kanilang emergency fund. Tapos, ito yung mga tipo ng tao may mga side hustles, may mga extra investment, tapos yung mga investment din kumikita na, tapos yung kita na yon enough na for them to live kung tutuusin. Bali, yung job sa kanila, it's not a necessity anymore. It is just an option for them kung gusto kanila mag-work. Kaya natin sila tinatawag na financially free. And then, the last but not the least, ito, pinakamaganda to, financially abundant. Or, tinatawag na financially confident. These people, hindi na nila problema yung needs, wants, hindi na rin nila problema kung magtatrabaho sila or hindi sila magtatrabaho. Talagang okay na yung pera nila. So, yung perspective ng mga tao na to, nag-shift na sa earning money papunta sa creating their legacy. Sila na yung mga tao na, I will be doing this for a cause. Sila yung mga tao na hindi na nalilimit yung choices. Tapos,
nagpo-focus na yung priority nila sa impact nila sa society. So ngayon, ang tanong is, nasa ang level ka na? Because bawat level na yon, iba-iba talaga ng binibigay na advice si advisor mo. Kung naka-encounter ka ng isang tao o isang advisor na ang priority lang is bentahan ka ng bentahan, malalaman mo na. Because kung ikaw ay nasa paycheck to paycheck, you are not the proper market para bentahan ng insurance. I'm not saying na hindi importante sa insurance. Kung kayang mag-rego doon or baka mamaya paycheck to paycheck lang yung feeling mo, hindi pala. Yung mga wants mo pala, kinukonsider mo lahat as needs. So yun, pwede namin mabigyan ng advice. Pero hindi priority na ikaw yung bentahan namin. Kasi nga, may repercussion kasi sa isang advisor pag ang isang kliyente namin hindi nagtuloy-tuloy ng benta. Contrary to the belief of many people na ang aim lang ng isang financial advisor is laging makabenta, it's not always the case. Kasi meron sa aming balik yung mga tao na hindi tinuloy yung kontrata. In your case, kung kayo yung kliyente, pag hindi kayo nagbayad, magkakaroon kayo ng surrender charges. Siguro for the first 5 years or first 10 years, hindi kayo nagtuloy, winidraw nyo yung pera nyo. Diba? Most of the people, hindi nila nakukuha yung exact na hinulog nila. The reason behind that is because may surrender charge ka pa, tapos pwedeng hindi pa nag-grow yung investment mo. Okay? So, yun yung mga kinakaharap niyan. Ngayon, in our case naman, na-discuss ko yun sa isa sa mga videos ko na meron kaming recurring commission sa isang deal. So, pag naging kliyente kita, nagbayad ka for the first year, ang kontrata mo kunyari 15 years to pay or 20 years to pay. Kikita ako sa deal na yun ng mga 3 to 5 years kasi. Kasi say after second year, hindi mo na tinuloy. Meron akong mga recurring commission na mawawala. And kasama pa yung ilang mga bonuses namin, hindi namin makukuha. So, kapag nakikipag-usap ka sa isang financial advisor sa isang meeting, ang duty mo is for you to determine if the advisor is genuine pagdating sa pagtulong sa'yo. In our case naman, kaya kami nang i-interview, it's because we would like to know if this person can honor the contract of insurance. Lalo na, ang mga insurances is long-term paying kasi itong mga to. So, wala namang masama dun sa, sa assessment period, kaya it's really important to have a meeting. But at least now, you do have an idea, anong level na ba ako? Again, inuulit ko, kada level of wealth ng isang tao, iba-iba yung advice na dapat. Paycheck to paycheck, management of funds yan. Pwedeng magbigay pa kami ng trabaho sa paycheck to paycheck. So if ever nga pala you are interested to have an extra income, I am looking for financial advisors to join my team. So I'll be linking down below kung paano mag-join as well as my email address if you want to send your resume. I am more than willing to accommodate you. For financially secured naman, so, ibig sabihin, okay na sa kanila emergency fund. Pero these people, pwedeng emergency fund nila, sobrang laki pala, natatalo pala yung pera nila sa bangko. Diba? Financially free, at saka itong financially abundant or financially confident. Ito naman yung mga tao na nagda-diversify na ng mga investment kung paano pa lumaki. So, magkakaiba talaga kami ng pwedeng ibigay na advice. And lahat ng yon ay matututunan lang namin kapag nakipag-usap kami. Kung wala ka masyadong oras, just identify kung anong level of wealth ka na. And magkakaroon ako ng idea na, okay, tingin ko ganito ang kinaharap nito. Pero similar with the doctor, it's just like saying na, feeling ko may sakit ako. Parang ganun lang yung sinabi mo eh. So, ibig sabihin, ipoprobe ko pa yon. Tatanungin pa kita ng ilang question. This part, I'm going to tell you kung ano yung exact na pinag-uusapan namin in order for you to understand better your personal finance. I usually ask 7 questions. Tapos yun yung parang dinadive deep ko. Yun yung parang umiikot yung conversation namin sa tuwing nakikipag-usap ako sa isang kliyente. Tumabilis lang naman yung usap. It's just that, syempre, nakikinig ako sa kwento ni client. Kung marami siyang kwento, napapahaba yung conversation. Basically, 7 tanong lang talaga yon. The first question is, how much is your savings right now? Hindi mo kailangan sabihin kung magkano yung exact na savings mo. Pero bibigyan kita na at least 3 option. First option, yung savings ko, 3 times of my salary or more na. So ang input na sa akin nun, it's either, hindi na siya paycheck to paycheck. Financially secured na to or financially stable na tong tao na to. Ngayon, second na option mo, meron akong savings pero nasa 1 to 2 times lang ng salary ko. This person already has the discipline of saving. It's just that baka may magawa akong tweaking para maabot niya yung proper na emergency fund para umangat siya from being paycheck to paycheck to financially stable. Or C, I have less than 1 month monthly ng earnings ko dun sa savings account ko. So kung ikaw to, tatanungin ko, what is the reason? Baka mamaya nagsisimula ka pa lang ng panibagong trabaho. Diba? Hindi mo na ako pwede kagad mag-conclude eh. So may further question pa. But basically, itong 3 levels na to, dito namin maa-assess kung kamusta ang savings discipline mo and kung may enough ka na.
as emergency fund. So, kumbaga sa financial enterprise plan na tinuturo namin, so ililink ko na lang din yung isang video na yon about budgeting kung saan hindi mo pa napanood. Yung mismong security mo, natatouch na natin, natatouch na rin natin yung growth mo, natatouch na rin natin yung operational account mo. Yung tatlo na yon, dun pa lang sa savings na yon. Ibig sabihin, baka mamaya problema mo yung budgeting technique. But it's important for me to know kung ano yung lagay ng savings mo. Next is, kamusta yung budgeting mo? So, the reason kung ba't ka nakapag-save might be tsambahan lang, may natira. Okay? Or, hindi, may disiplina talaga ako. So, ngayon, meron kang options dito. A, meron akong structured budget. Talagang may Excel ako o kaya gumagamit ako ng budgeting app. Or yung budgeting technique mo, may rough estimate ako kung ilan yung expenses, so ilan yung natitira. Or, wala, hindi ko talaga iniisip yan, basta may natitira. Kasi, malalaman ko kung doon ka may problema. Ibig sabihin, hindi ka naman problema sa kitaan, yung budgeting yung problema mo. Lalagyan natin ng sistema yon. Next, paano ka nag-generate ng income, your cash inflow? Are you the type of person na employee, so constant ang nare-receive mo? Kasi kung ganon, mas madali yung budgeting sa'yo. Alam natin kung magkano yung expect natin. Or are you the type of person na hindi ako masyadong stable eh. Merong ibang mataas, merong ibang maliit. So, i-average pa natin yon. Alamin pa natin kung kailan ka kumikita ng okay tsaka hindi. Or, ikaw yung tipo ng tao na negosyante. So, ibig sabihin, dependent na nga sa business mo, yung kitaan, pero at least may withdrawable amount ka. Kung ganun yung scenario mo, different advice ka rin, different budgeting technique. Or, hindi talaga ako stable ever. Meron talaga na parang pang paycheck to paycheck, mas mababa pa yung kinikita ko ng utang ako. Pero meron naman na tiba-tiba. So, ibig sabihin, yung budgeting mo, kailangan nating i-manage kasi meron kang mga ilang buwan na kumukonti pa yung pera. Kailangan nating i-level out yon. Kung pinag-usapan natin sa number 3 question, yung inflow, yung outflow naman, gusto ko rin malaman sa number 4. Meron ka bang exact na expenses sa binabayaran? May utang ka ba na binabayaran? May long-term debts ka ba? Short-term debts? Ibig sabihin, may mga installment ka bang kinuha na gano'n mo ba ito katagal bayaran? So, may mga option dyan. Ang option is, wala kang idea sa expenditure mo, may rough na idea ka lang, or alam mo exactly. Balik kasama na rin dito yung number 5, yung about sa debts. So, kasi yung mga tao, hindi nila alam minsan, bakit wala na akong pera? So, yan, pumapasok yun doon sa number 4. Sa number 5 question, baka doon natin ma-realize kasi may mga utang ka pala na kailangan bayaran like credit card, car, installment, home, o kaya basta kung ano-ano pang pwedeng expenses. So, kung mapapansin mo, yung first 5 question, it talks about the operations account, yung pag-handle mo ng pera. Okay, before ka benta ng isang financial advisor, kailangan niya makita yung outlook nung pera kung paano mo siya hinahawakan. Kasi baka mamaya, bentahan kunyari kita. Kasi mahalaga naman insurance. Na-convince kita. Pero, hindi kita kinausap about sa flow ng pera mo na itong mga buwan pala na to, contractual ka pala, kaya per project ka pala, project-based. So, ibig sabihin, yung kita mo, hindi mo masusustain sa mga ganitong buwan. So, pwedeng hindi wise na binentahan kita kagad or hindi, at least hindi yun yung product na para sa'yo. Nakita niyo yung importance? Bakit kailangan namin makipag-usap first before we give any products na sabihin namin na best talaga sa inyo yun? I'm not discrediting naman yung mga taong nagbibenta ng diretso na product. Kasi makikita mo naman kung ano yung mga benefits ng product na pinopost nila eh. Tapos minsan hindi na nagpapa-assess sa amin kasi maraming mga tao hindi naman sa pride pero they know how to handle their own finances. All they need is this particular insurance. Kasi pagpalagay natin masipag siya mag-aral about sa pera o gusto niya rin na nag-handle ng pera. Wala naman kaming say sa mga ganon. It's just that dahil ini-invite ka ng isang advisor para makipag-usap sa'yo, this is your chance para ma-assess din siya if siya ba ay really concerned sa mismong finances mo or ang kaya niya lang ibigay na service is tulungan ka niya makapag-apply ng insurance sa company kung saan siya belong. For the number 6 naman, this is more on the security account. Dediretsuhin talaga kita about sa mga insurances mo. Meron ka na bang health insurance? Kasi mahalaga yun eh. Hospitalization insurance. Yung emergencies ng mga tungkol sa health, paano mo yun masusolusyonan? Kasi if ever man wala ka ng mga yan, kahit kumikita ka ng malaki, ang tingin ko sa'yo, you are just financially secured. Hindi ka pa financially free. Kasi pwedeng eventually mag-hurt sa budget mo or sa pera mo lahat ng mga unexpected expenses mo. Kasi I experience a lot of people na gano'n eh. Sobrang dami nilang pera, pero ang nagpahirap sa kanila, nag-ubos ng yaman talaga nila. It's a sickness. Hindi pa lugi yung negosyo nun pero nagsarado sila ng negosyo because yung sickness sobrang lala. Ang laki ng mga expenses nila.
So, very important sa akin na-discuss natin insurances. Critical illness, ngayon life insurances, ngayon kumuha ka ba ng retirement plan before. Tapos, if ever man may insurance ka, I will be asking kung ano yung mga benefits nun. Karamihan sa mga interview ko, hindi nila alam yung benefits, nagbabayad sila. You have to review it to your financial advisor, or at least may app yan, malamang, okay, nakikita nyo sa site nila kung ano yung benefits mo. Kailangan may access ka doon. Kasi yun yung mga benefits na binabayaran mo eh. And kung nakikipag-usap ka sa panibagong advisor, kailangan mabigay mo sa kanila yung data na yun. Because we don't want to propose a product na meron ka na. Kasi pinapaganda natin yung coverage mo. So, question number 6 talks about everything under the security account. Emergency fundings and uncertain event fundings. So, something about insurances yan. The last question, yung 7th, is about the growth account naman. Meron ka bang mga investment? So, tatanungin ko, baka invest mo na sa time deposit lang. Kasi pag time deposit yan, ang advice ko sa'yo, let's check the inflation rate right now. Kung ang plano mo pala kunin to in the long run, baka naman natatalo yung pera mo. Kasi yung inflation rate, 6%. Yung kita ng time deposit mo, 3% lang. Eh di sayang naman kung nandun siya. So nag-open na kami ng investment vehicle dyan. May VUL ka na ba? Para malaman natin kung yung growth nun, kung saan naka-invest ng mga funds, is worthy pa ba? Baka mas magandang ilipat sila kasi may mga magandang fund naman yung company na pinag-investan at eligible yung account mo na maglipat ng fund. Meron ka bang investment sa stocks, diretso, sa mga mutual funds, UITF, baka meron kang MP2. Hindi namin isasuggest yan i-withdraw mo unless nakikita namin na prioritize mo lahat ng yun at alam namin butas na butas yung risk management mo. That's the only time. Pero hindi namin isasuggest para makabenta. Yung mararamdaman mo naman sa kausap mo eh. Ngayon, kung meron kang magagandang investment naman pala, tapos pinapapull out niya just for you to get an insurance from them, mararamdaman mo yan sa usap mo. Pero hindi mo yan mararamdaman kung hindi ka nakapag-usap. Kaya lagi kong in-encourage eh. Kausapin mo, hindi ka naman mapipilit ng advisor na bumili once sa kinausap ka niya. Kahit sabihin ba natin pinakain ka niya, pinainom ka niya ng kape, inaaya ka niya sa coffee shop, hindi yon warrant for you to get something from them. May mga matututunan ka sa kanila. Kung hindi ka man natuto sa discussion nila because you're already aware of it, matututunan mo kung anong uri siya ng tao. Yung 7 na yun lang talaga yung pinag-uusapan namin. And always remember na meron kaming different services. Ito, yung mismong method na ginagamit namin sa team namin. Natutunan ko ito ng training ako ng financial planning. So, pag umausap ka ng dedicated financial planner, ito talaga yung tinitingnan niya. But, imaginein mo, kung sa amin, financial advising yung practice ko, sa mga tao ko, tinuturo ko na to. Ibig sabihin, yung knowledge na yon alam din ng mga tao ko, and they could provide you services for free siya. Usually, ang financial planning na ganun yung usapan, nagpapabayad na ng services. It's either a percentage kung magkano pinapamanage mo or nag-charge sila per hour for consultation. Pero this is a high time for you not to abuse, but to utilize dapat yung mga free services ng mga magagaling na advisor. Now, if ever man you are looking for a financial planner or financial advisor, just a free consultation, I'll be linking down my email below. And you could watch all my videos here at YouTube para before tayo mag-usap, you could assess kung anong uri ako ng tao. But I'm looking for clients as well, aside from financial advisors who would like to apply, just email me. Our services involves advice pagdating sa budgeting and cash flow management, yung inflow and outflow ng pera mo. Kung nahihirapan ka magbayad ng utang, kung kailangan mo ng system, yan, nabibigay namin yung advice na yan. Yung pag-build ng emergency fund, nabibigay namin yung advice na yan. Yung pag-a-assess ng current insurance plan, kahit hindi nanggaling sa amin yung insurance plan na yon, kahit sa iba, makita lang namin yung benefit, kaya namin interpret yon, and kaya namin mag-design ng insurance portfolio for you. Nagpaplano ka for retirement, estate planning, or non-life insurances, ibig sabihin yung mga properties mo, ang gusto mong ma-insure, nabibigyan namin yung mga services na yon, plus consultation about those things. So there are plenty of advice that you could get from a financial advisor. And they will gladly offer it to you for free. It's because we are building rapport. Okay, yun naman talaga yung essence nun. Let's just say, kunyari paycheck to paycheck ka. Pero the moment pa lang nung nagsastart yung trabaho, sa akin ka na humihingi ng advice. Naniniwala na lang ako that sooner or later, pag umangat yung finances mo, ready ka na to jump from being a financially paycheck to paycheck to financially secure or financially stable. Naniniwala naman ako na those good advices na nabigay ko, malaking chance na magtiwala ka na saan pabalik. So, parang nagtatanim kami ng goodwill to other people. Plus, napapractice kami kasi na-open kami sa different scenarios ng different clients. Kaya don't feel bad kung gusto mong magpa-consult. Let's just say na meron ka lang product na gustong i-ask sa isang financial advisor. Don't hesitate.
Hi, I saw na pinost mo to eh. Can you discuss this? Or, nakita mo yung product, alam mo na lahat yon, gusto mo nang kumuha kagad. Gusto mo nang skip to, yung ganitong conversation. Walang problema. Ang ginagawa ko na lang sa mga ganong kliyente, sinesend ko sa kanila yung pre-work to financial planning. So this is a questionnaire na, ito yung mga tanong, so ipopost ko na lang somewhere. Mga basic information, pangalan mo, email address mo, mobile number mo, syempre for contact. Tapos birth date mo, importante yan. Kasi yung mga product na insurances, parang age sensitive yung mga yan eh. Mas mahal pagka mas matanda ka na. And ang pinaka-importante naman na pakikipag-usap sa'yo is for us to see also if you are healthy and eligible. Kasi may mga questionnaire kami if you're a smoker, mas mahal talaga yung bayad ng insurance sa'yo kasi mas risky yung buhay mo. And kung meron kang sickness ngayon, may mga client na not insurable na, may mga client na rated, ibig sabihin mataas yung risk, pwedeng mas mataas yung bayad, or may mga sakit kaming hindi sasama. So lahat yan, nadidiscuss yan during the conversation. Plus, i-add ko pa itong ilang questions na to. Itong mga questions na to would give me an idea if you are really eligible to become a financial partner. Kasi I treat my client as my financial partner. Imagine mo, yung journey mo from paycheck to financially free. Ako nga hanggang financially confident yung nilalagay ko eh. Yung journey na yun, I wanted to become your financial advisor. So, dapat meron akong kahit pa paanong idea kung nasaan ka na ngayon. So, pinapasagutan namin yan. At least, kung sakali man na nasagutan mo na yan, tapos sinend mo sa akin, ang gagawin ko is konting confirmation na lang and we could proceed sa kung ano yung problem mo. Bale, dun pa lang eh. Sagutan mo pa lang itong questions na to, meron na akong ma-identify na problem eh. I-ask na lang kita kung paano mo i-address. Pag hindi mo kayang i-address, dun kita tutulungan. So, mas mabilis yung usap. Ang reason kung ba't ito dinidiscuss is pwedeng ayaw mo makipag-usap and you just want to assess. May chat GPT naman na ngayon, may Gemini naman. So, you could ask advice sa online kung gusto mo. It's just that walang human touch yun. Walang empathy yun. Pero pag nag-work sa'yo yung advice na talagang ito yung sundin mo, and you are the type of person na I can follow that, I doubt naman na magbibigay sila ng pangit advice yung mga AI natin. So you could do that. But at least, now, yun pala ang mga tanong na dapat tinatanong mo sa sarili mo to assess if you are financially healthy or not. At kung ano na yung level of wealth mo ngayon. At the end of the day, what I wanted for the Filipinos is for them to become adept pagdating sa financial planning. Because naniniwala ko that if you plan smart, you will live fully. Thank you for listening to this episode. I'll be putting up some videos here na pwedeng interested ka. And if ever man you're not yet subscribed to this channel, I invite you to subscribe. I'll be posting a lot of videos that might help you achieve financial freedom and financial confidence. And if you are an aspiring financial advisor, I believe most, if not all of my videos will be helpful to your job. Thank you.